Yes, so maganda pa kayo sa umaga. Yes, so this is Mitch Biascas again, saying good morning and may God bless you all. So okay guys, so eto, sabi ko nga, ang pag-uusapan naman natin ngayon is paano natin maaalagaan yung ating mga kalusugan. Ika nga, yung mga kalusugan na kailangan nating alagaan talaga. 'Di ba? So naniniwala ba kayo na talagang ang kalusugan ang ating kayamanan? Syempre oo naman. Dahil marami sa atin ang hindi talaga alam or maaring alam but they ignore it. So ang ibig sabihin ko doon is talagang may alam tayo pero hindi natin ginagawa yung mga bagay-bagay na kailangan natin gawin. So, ano ang ating topic sa ngayon? So, ika nga, ito yung mga naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga sakit ang ating mga katawan. Ano yung nagiging dahilan kung bakit tayo ay patuloy na nakakaramdam ng mga kakaiba sa ating katawan. So, kailangan natin lang alamin kung ano yung mga pagkain or mga gawain na ginagawa natin patuloy ulit-ulit. Kaya naman, yung ating katawan ay nagsasuffer sa kung anumang mga karamdaman. So, guys, eto, samahan nyo lang po ako. Samahan nyo ako dahil magbibigay lang po ako ng mga konting tips or para maibahagi ko po sa inyo paano natin maiiwasan ang paulit-ulit na pagkakaroon natin ng mga sakit sa ating katawan. So, eto lang, sabi nga, bakit mahalaga nga ba talaga ang kalusugan? Na? Tatanungin kita, ikaw ba ngayon ay may sakit? Ikaw ba ngayon ay walang mga nararamdaman? Ikaw ba ngayon ay healthy? So, let's try and check this out. Okay, so tingnan natin kung ang mga ginagawa nyo sa ngayon, ay talagang, ayan ay masasabi nating you are tracking the right way or the right path, ika nga. O, diba? Yan ba yung mga kinakain natin sa ngayon ay talagang nakakatulong pa? Dahil kung yan ay hindi na, so well, eto lang ang masasabi ko sa inyo. Kailangan nyo po itong alamin. Okay? So, wait lang. Okay, so ating alamin kung paano natin matutulungan yung ating mga katawan. Kasi meron nga dito sa atin, di ba? Ang ating katawan ay, sabi nga, ito ay binubuo ng ating acidity also. So, ano nga ba yung healing you with your pH? So, what is acid-base? Ika nga. So, let's take this out. Acid-base is the term pH represent the negative logarithm of the hydrogen ion. Di ba? Concentration and reflex acidity and alkalinity. So, this is the potential of the solution to attract hydrogen ions. So, body pH refers to the pH or the fluids inside and outside our cell. So, tanda natin, yan ha. So, since most of the body is water-based, the pH level has profound effects on all body chemistry, health, and diseases. So, we are alkaline entities by design, but acid-generating by function. Anong ibig sabihin? Tayo ay alkaline. Nakadesign yung body natin as alkaline, but we are acid by generating function. Bakit? Meron na tayong mga pinapasok na kung ano-ano sa loob ng ating katawan. So, which is, yun yung kailangan nating alamin. So, our pH is under the direct control of what we put it into our mouth. So, we consume processed foods that are mainly acidic. So, which is true. Then, foods that are mainly acidic and exposed to environmental toxins, pollution, and even stress contributes to an acidic condition. Yeah, number 1 yan, stress. Stress ika nga. So, in our bodies and our natural buffer systems become less efficient over time at neutralizing that acid. So, at pH of 6.9, so 6.9, the body starts to become susceptible to common viral infections like colds,
cough, and flu. So when we are alkaline, we're able to stay away from all sickness, ailments, and diseases. So we need to maintain our alkalinity sana dito sa loob ng ating katawan. But the problem is, hindi na nga yun nangyayari. Why? Because we have so many activities or mga ginagawa na talagang yun yung nag-contribute ng pagiging acidic ng isang tao. Okay. So, let's take this some foods or mga some things na talagang nagko-contribute to make our body become alkaline, or it will become an acid or ika nga. 'Di ba? So, eto lang. Isa-isay natin. Sabi nga, if our body is alkaline, okay, pag ang katawan daw natin ay alkaline, the virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells, kusa po siyang namamatay. Sabi nga, kung neutral, nasa neutral naman yung ating yung ating pH, ika nga, kumbaga hindi tayo acidic, hindi rin naman masyadong alkaline yung ating katawan, so magkakaroon po ng normal healing ang ating katawan. So it means our body is in a good condition. So pag nasa maayos na kondisyon ng ating katawan, of course, we don't have a problem. Wala tayong problema or pag-uusapan pagdating sa ating mga kalusugan. But let us take a look. So bibigyan ko kayo ng idea, ano nga ba yung mga pagkain or ano nga ba yung mga tinatawag nating mga bagay na pwedeng maging it can cause us alkaline or alkalinity of our body. So like for example this one. So I will show I will show the diagram also. So first is the liquid drain cleaner. The liquid drain cleaner is alkaline. Okay, the pH of liquid drain cleaner is alkaline. But, did you take this? Siyempre, hindi mo yon iti-take. Diba? Kasi, sino ba naman ang loko-loko na iinom ng liquid drain cleaner na yan? Diba? So, wala. So, that is X. Ika nga. That is X. So, bleach oven cleaner. Ang bleaching our mga oven cleaner is alkaline also, but hindi natin pwedeng i-intake. Tama? Okay. The soapy water and the baking soda. Soapy water is also alkaline. But you don't need to take this. Hindi mo rin siya pwedeng i-intake. They are alkaline. So, what I want to show with you is mga bagay na alkaline but you don't need to take this. Hindi mo kailangan i-intake. Okay? So, what's the problem for that? So, pag in-intake mo yan, sabi nga, sobrang mataas yung alkalinity niya but it's not good in your body. Okay. So, what is important here is yung maayos, maganda sa ating katawan. Okay, I have some research from the Great Salt Lake. Okay, so maybe some of you have the idea already. From the Great Salt Lake, it means the water from the Great Salt Lake, it is alkaline also. Then it is good to intake in our body. The milk of magnesia is one of the alkaline also. That is good. So if you think that you found this things na meron kayo diyan sa inyo, aba, maganda 'yon, makakatulong 'yon. And then of course, the sea water. O ikayo ba, lalagokin niyo ba yung yung dagat? Syempre hindi, di ba? So but of course, some of the yung mga nandiyan po sa seawater, it is considered as alkaline. So mas maganda na kainin natin, or sabi nga, mas maganda na yun yung mga i-intake natin. Kaya di ba marami kayong makikitang mga iba't ibang mga is from the seawater or just like that. So, green leafy vegetable is one of the important alkaline foods na pwede nating intake. Okay? So, just listen for this. So, the green leafy vegetable is one of the alkaline foods that we can intake this. So, yun yung masasabi ko na malaki ang maitutulong sa inyo. And then, do you know that we need
a 7.34 to 7.45 ng level ng pH para doon sa ating dugo. Para doon sa ating dugo na magkaroon siya ng normal healing. It means, magkaroon ka man ng sakit, mabilis lang yung paggaling. So, ibig sabihin, hindi ka basta-basta magkakaroon ng sakit. And then, the 7.0 is the neutral, pure water. Yung water na sabi nga, talagang hindi pa po siya proseso. Hindi pa siya nakaproseso. So, that is what we call the, yung neutral, yung pH na pwede nating gamitin or i-intake na pwedeng makatulong sa katawan natin para magkaroon ng normal healing yung ating katawan. And if your body or if your blood is alkaline or if the design of your body is alkaline, of course, as what I've said before, the virus, bacteria, fungus, parasite, even the cancer cells, kusa po siyang namamatay. But what is the problem now? Or what are the problems nowadays? Tingnan nyo po ngayon. Bakit maraming tao ang nagkakasakit? Bakit maraming tao ang merong mga sakit sa ngayon? Let's take a look this one. Bakit? The acid, or sabi nga, the acidity of the body will become higher. So, nagiging mataas yung acid ng kanilang katawan. So, ano ang mangyayari kung ang iyong katawan ay acidic? Ano ang pwedeng mangyari kung ang katawan mo ay acidic? Diba? So, I will give you an idea. I will give you some of ideas na pwedeng makatulong sa inyo. Okay? Kung maniniwala po kayo. Sabi nga, the lower the pH levels, the more acidic the person is, thus more prone to sickness or diseases. So what are the symptoms if you are acidic already? If yung acid mo sa katawan mo ay talagang tumataas ng tumataas. Number 1, madali ka bang mapagod? Are you tired? Or are you easily get tired? So madali ba kayong mapagod? So that is 1 symptoms. Number 2, sakitin. Are you sickly? Or mayat maya ba meron kang sakit? And madalas masakit ang katawan. Madalas nakakaramdam ng sakit ng katawan. And nagkakaroon ng organ failure. Pag nagkaroon tayo ng organ failure, so this is already a problem. And of course, decreased oxygenation. Minsan hindi ka na makahinga, kinakapos ka na ng paghinga. Why? Because your body is getting acidic already. Okay? So, ano ba yung mga dahilan kung bakit nagiging acidic yung isang tao? Like for example, first, eto medyo matas-tas pa to kumbaga hindi pa ganon kababa. Sabi nga, hindi pa ganon ka-drastic. Ika nga, yung acid neto. So, bakit yung milk po sa ngayon? Bakit yung gatas po sa ngayon ay nagiging acidic na? It's because of the processing. Okay? Some of the milks are processed already. So, they become acidic. Fruits. Even the fruits are acidic. Why? Some of the fruits are already have a preservative. Did you notice that? Ako sa totoo lang, I have an experiment also before, but I don't want to mention any fruits here. Pero yun na nga, sabi ko, may mga prutas, okay, just be careful. May mga prutas, bakit matagal mabulok? Di ba? Did you not notice of that? Okay, so sana magano kayo, maging aware po kayo doon. Bakit matagal mabulok? Kasi ako, I have one experiment before na talagang almost 1.5 month, hindi talaga nabulok yung prutas. Alam nyo yan. It is season's fruit. Okay, tinapay, bread, or sabi nga, white bread or any bread na meron namang bread na mga healthy, but this bread is acidic already. Why? Dahil meron na rin siyang mga chemicals na ginagamit. Just to make the bread
tasty. O, ika nga. Yan. And why beans is acidic already? Bakit? Di ba hindi may mga tao na pag may rayuma or may arthritis, you don't need to eat more beans or yung may mga buto-buto, hindi pwede. Bakit? Pwede yang sumakit. So, we need to avoid also using oil na sobra-sobra. Lagi na lang pinirito, pinirito, pinirito. Ginisa, pinirito, ginisa, pinirito. So, tingnan nyo yung health nyo ngayon. Kung ano ang nangyayari, bakit nagkakaroon ng ganon. So, next is tea. O, diba? Ang tsaa, sa totoo lang, hindi naman siya talaga yung ganon kabad. Kasi ginagamit naman natin yan sometimes just to make our metabolism also make good. Pero, bakit yung tsaa consider as acidic already? Dati noon, magpapakulo ka lang ng dahon, yun na yung iinumin. Especially yung mga, di ba, yung mga matatanda noon, yung kukuha sila ng dahon, lalagyan lang ng mainit. So, yun na yung magiging tsaa nila. But this time is instant. Sabi nga, kaya nga, di ba, nagiging instant na rin yung sakit ng mga tao. So, idudot-dot mo lang, ilalagyan mo lang ng tubig, that's all. Meron ka ng tea. Ika nga, tea. Okay? Why rice is considered also acidic? Kaya hindi tayo pwedeng yung sobra-sobra kumakain talaga ng rice. But Filipino people, talagang kumbaga sanay na sila sa rice. Oo, although there is also brown rice, pero syempre ang iba hindi naman, cannot afford naman talaga yung brown rice. But usually talaga ang nangyayari sa ngayon is yung white rice na talagang yun naman talagang kinakain. So, yun. Kaya lang, we need to know how acidic this rice is. So, 'di ba? Bakit naging acidic? Bakit? Nung tinanim siya, anong ginamit? 'Di ba? They use the fertilizer. Fertilizer is already a chemical. So yung chemicals na yun yung na-adapt ng rice natin. So we eat also the chemicals. 'Di ba? So this are only some few tips. So marami kayong malalaman about health pag nagkataon. Okay? Why distilled water and the purified water is considered also as acidic? Although hindi pa ganon kataas yung acidity nito. So you can use it also. But sometimes you need to understand why this distilled water and purified water is considered as acidic already. Because it is processed also. Kumbaga, na-process na siya. Dumaan na siya ng distillation process, dumaan siya ng purification process. So, ano ang mangyayari pag dumaan na ng ganon? So, nawawala na yung mga minerals doon sa loob ng water. So, nawawala na yung talagang minerals. So, ngayon, they consider as acidic already. So, although later, I think I will make a demo for that, but this time, siguro, I will discuss first bakit naging acidic yon. Okay, what are the things we need to consider as acidic? Coffee, kape. Mahilig ba kayo magkape? Kasi kung mahilig kayo magkape, so please take this, avoid too much coffee. Or if you want to drink coffee, I will advise the black coffee. Or the Arabic coffee also is good. Kasi they are composed of mga natural ingredients, yung mga ganon. But okay, I don't want to mention it anymore kasi baka mamaya may umano sa akin, di ba? So, yun, wag po gagamit ng sobra-sobrang kape. Okay? Alam niyo naman, especially if you have a heart problem, yung meron pong problema na nagpapalpitate po ang heart or nagha-high blood po, please try to avoid using too much coffee. Please. Maybe you can use the rice coffee, yung mga natural, you can use it. Or yung mga black coffee na talagang wala siyang mga halo-halo na. Di ba? So, not unlike the 3-in-1 or something like that. Okay, no. Okay, I don't want to mention it anymore. So, nasa sa inyo na yon. And the cheese,
Ayan, di ba? Yung mga palaman natin, mayonnaise, sweets, and of course, the instant noodles. So, I don't want to make any mention ng product kasi hindi maganda yon. But the instant noodles, why? It's acidic already. Dahil doon sa mga chemicals, mga ingredients na ginagamit. So, yun. Titingnan nyo yun. So, with that foods na ginagamit natin, pag na ano yun, yung sabi nga, pag na sobrahan tayo, although, hindi naman masama na hindi mo kakainin yon. Pero yun, ang sabi ko lang dito is, pag nasobrahan ka, that's the problem. So, maybe you can feel the symptoms of being acidic already. Sabi nga, di ba? Madaling mapagod, sakitin, mga masakit ang katawan, nagkakaroon ng organ failure, at saka decreased oxygenation. What if bumaba pa tayo? Ibig sabihin, tumataas yung acid ng katawan nyo. Okay? Pag tumaas ang acid ng katawan nyo, what will happen? So, the chronic infection, chronic infection, which is the virus, bacteria, fungus, parasites, but tuwang-tuwa po yan sa inyo. So, it means, tuwang-tuwa sa acidic na environment ng katawan nyo. So, yun. Ano yung mga nagiging kausa nito? Ano yung dahilan kung bakit nagiging too much acidic yung katawan natin? It's because of the beer. Marami na dyan na matatamaan. Beer, chocolates, di ba? Ayan, yung mahilig sa chocolates, tandaan nyo yan. Eggs, bakit po yung eggs naging na-consider as mas napakataas na ng acid nito? Kasi yung mga broiler eggs especially, 'di ba? Hindi na siya yung mga organic eggs. Talagang anong pinapakain doon sa manok? Feeds. So ngayon, ano yung nagiging dahilan kung bakit naglilay ng eggs si manok? It's because of the feeds. So feeds are yun ay chemicals. Maliban na lang kung mga organic yan, so which is good. Kaya, eto lang po, bakit naging acidic? Hindi ka na ngayon pwedeng kumain ng eggs na yung eggs na hindi organic ng madami kasi masosobrahan ka rin. So, that's the point. And then, the junk foods. Why? The junk foods is acidic already. Because junk foods, kaya nga junk, di ba? What is junk? Basura. Basurang pagkain. So ngayon, if you eat too much junk foods, pero hindi ko sinabing huwag kayong kakain kasi ako rin minsan kumakain. But if you eat too much junk foods, ayan, nagkakaroon ka ngayon ng problema. Especially the children, they can suffer or undergo the UTI or the urinary tract infection. Di ba? So yun yung magiging problem natin doon. And then of course, marami pang pwedeng ma-damage dyan na organ sa loob ng iyong katawan. Even the vinegar also. The vinegar, hard liquor, cigarette especially. Ayan, even the meat is already acidic. Why? Because of the feeds that they ate. Diba? Yung feeds pa rin. Sorry pero talagang yun yung katotohanan. So just try to research also para at least magkaroon po kayo ng basis sa mga sinasabi ko. And then, what if your body is too much acidic already? So maybe it can damage your DNA. So, what will happen? Pwedeng magkaroon ng cancer yung tao. Mabubuhay yung mga cancer cells sa loob ng katawan ng tao. Tandaan po natin, ang cancer cells po natin, ang bawat isa sa atin ay merong cancer cells. But why some are activated and why some are not? Diba? Bakit hindi active yung iba? Bakit naman yung iba ay active? Because of the acidic environment of the body. I think I will do a vlog also kung ano yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng cancer yung mga tao. So, just abangan niyo po yan. But what are the fruits or what are the things that you need to avoid para hindi po tayo umawat sa ganun. Ito. Maraming matatamaan ito. First is the soft drinks. Soft drinks is very acidic. That's why you can drink the soft drinks because this is very very tasty, but you don't need to drink this too much. Why?
Kasi soft drinks is very acidic. I will give you a proof maybe later bakit yung soft drinks is one of the reason why some people are talagang nagkakaroon ng mga sakit. Why? Mas mas madami silang uminom ng soft drinks compare with the water. Oo, 'di ba? Hindi na nakakainom ng madaming tubig. Tandaan natin, we need to drink water 8 to 12 glasses of water a day. 8 to 12 glasses of water. Ang tanong, kayo ba ay nakakainom ngayon ng 8 to 12 glasses per day? Dahil kung hindi, okay, tingnan nyo ngayon yung katawan nyo. Is it dry or what? 'Di ba? Dry ba yan or hindi? So, tandaan po natin yan. And then, of course, eto, hindi lang pagkain ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cancer or mga malalang karamdaman yung isang tao. Stress. Number 1, stress. Kaya kung mayroong napapastress sa inyo, wag niyong masyadong entertainin yung stress. Just try to avoid it. You can manage stress, pero sabi nga, sino bang taong walang stress? Abnormal yon. But we need to manage and we need to handle it properly. The stress is number 1. Number 1 na pagkain ng iyong cancer cells. Okay? Processed foods. Many people, ayan, kumbaga nakadepende na lang sa mga processed foods. Tandaan natin, yung processed foods po ay talagang ano ang ginamit po dyan. Kaya sinabi, di ba, processed. So, meron yung mga ginamit just to preserve the foods. So, just take a look. Worries. Nag-aalala ka ng nag-aalala? Okay? Kahit na hindi mo naman problema, pinoproblema mo, nasa sayo rin yun. Worries can make you very acidic. Depression. Some of the people suffer depression. Sa totoo lang, totoo po yan. Because before, I suffered already depression. But luckily, I know how to manage it already right now. Kaya nga, minsan sasabihin natin, baka sasabihin natin na, parang loko-loko naman tong tao na to. Hindi ako naniniwala ng mga ganun. No, we need to understand the people who suffer depression. Kasi pag wala yung makausap, sa totoo lang, hindi magiging maganda ang mangyayari. So, it can lead to mas malala pong sakit or mas malalang karamdaman ng isang tao. So, I hope you understand the people who suffer depression. Lack of sleep, kulang sa tulog. Iyan na. Ito na sinasabi ko. Pag kulang kayo sa tulog, sisiguraduhin ko sa inyo yung acid ng katawan nyo ay talagang bumababa. Bakit ngayon madali kayong tamaan ng sakit? Bakit ngayon bumabagsak ang inyong mga immune system at mga resistensya nyo? It's because of the lack of sleep. Kulang ka sa tulog. Aray ko, tinamaan ako. So, pwedeng ganon, di ba? So, kaya naman, di ba, bakit maraming mga tao na pagkulang sa tulog, ay nababawasan ng ganda. Nababawasan yung kanilang yung kanilang ganda, ika nga. Di ba? Kasi hindi na nga normal yung tulog mo. So, what will happen? So, pwede kang magkaroon ng sakit. And, of course, some of the YouTuber like that. Tandaan natin, hindi pa kayo nakakakuha ng sweldo kay YouTube, sigurado ako makakakuha na kayo ng sakit pag hindi kayo marunong mag-manage ng oras. Okay, MSG or the monosodium glutamate. Ayan, ano yon? Marami yan, pampasarap. Yan, tak. Alam nyo na yon. So, isa rin yan sa mga dahilan kung bakit nagiging active yung ating mga cancer cells. So, guys, yung mga sinabi ko, yung mga nabanggit ko, ayan, ay pwedeng makatulong po yan or makatulong sa inyo. Siguro, kung titingnan nyo po or i-observe nyo. Hindi ko naman kasi sinabing wag na kayong kumain. Ang sinabi ko lang is wag nyong damihan. Or sabi nga, eat appropriately. Hindi nyo kailangan kumain ng araw-araw ng ganyan. Kasi alam mo na kung gaano kataas yung acid, so kailangan you need to avoid. And ito lang po, okay, ito lang po, one of the ren na kailangan po natin iwasan yung
mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa ating sarili. So, just try to make an exercise every day. Nagagawa mo pa ba? Of course, kung hindi na, check your lifestyle. Okay? So, guys, eto na muna. Maraming salamat. So, abangan nyo muli ang susunod kong video about sa mga kalusugan or pag-uusapan natin about sa kalusugan at kung anong mga pwedeng makatulong sa inyo regarding po sa inyong mga health status. So, see you guys next my video. So, please don't forget to subscribe my channel. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. Okay? See you guys! Bye-bye! Ching!